Kumusta mga kababayan? Latest balita po tayo. Ito, ayon kay Pinas News Insider, finish na! Kongreso at Palasyo, ginimbal ni Solgen Guevara. Naku po, alas ni Duterte. Pinakita na mga kababayan. Tila ba'y hindi nagpatinag si Solgen sa ginawang panggigisa ng Quad Committee mga kababayan. Pumistigo at ipinagtanggol si Pangulong Duterte. Ito, pakinggan natin. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, aanhin mo ang kagandahan kung ang utak mo ay walang laman. Matapos tila ipilit na panagutin raw sa batas ang di umano'y lumabag pagdating sa usapin ng human rights violation. Congressman Abante at Franz Castro tila harapang nasampal ng katotohanan at napahiya matapos tila sapulin ng Solicitor General na si Bernardo Guevara. Tila nanindigan sa harap ng Kongreso na hindi makakapasok ang ICC sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng Kamara sa di umano'y AJK na nangyari sa panahon ng Administrasyong Duterte, tila halos malunod di umano sa kahihiyan ang congressman na si Abante nang sagutin siya ng harap-harapan ng Solicitor General na si Bernardo Guevara. Matapos tila ipilit na sabihin ng mambabatas na dapat raw panagutin sa batas ang mga di umano'y lumabag pagdating sa usapin ng human rights violation ng nooy Dragon War ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa nangyaring pagdinig, tila harap-harapan at matapang na pinatunayan sa Kongreso ni Solicitor General Bernardo Guevara. Hindi naman daw pinagbabawal ang jurisdiction ng Pilipinas na mag-imbestiga, pero hindi na raw aasahan ng ICC na magbibigay ito ng suporta o kooperasyon sa ICC patungkol sa imbestigasyon ng di umano'y AJK sa war on drugs ng dating Pangulo. Dahil mayroon naman tayong sariling gumaganang jurisdiction at tila ang lahat ng mga di umano'y paratang ng ilang mambabatas ay base lamang sa one-sided story at hindi nila alam kung ano ang totoong epekto nito, kung bakit kailangang ipatupad ng dating Pangulong Duterte ang laban kontra sa ipinagbabawal na gamot sa ating bansa. At sa kanyang naging salaysay, sinabi mismo ni Solicitor General Bernardo Guevara na tila nanindigan nito na hindi na papasok ang Pilipinas sa ICC. Sa mainit na diskusyon, tila nasupalpal rin ang ACT Teacher Party List na si Franz Castro matapos tila ipilit nitong sabihin na dapat panagutin ng dating Pangulong Duterte sa naging di umano'y AJK sa panahon ng kanyang administrasyon. Ngunit harapan nitong muling sinagot ni Solicitor General Bernardo Guevara na kung ang ipinaglalaban ng mga mambabatas na ito ay human rights, ang ipinaglalaban naman ng dating Pangulong Duterte ay ang buhay ng mga Pilipinong naging biktima ng mga taong nalulong sa ipinagbabawal na gamot at ang buhay ng mga Pilipinong gustong mabuhay ng mapayapa. Kaya ayon sa ating mga kababayan, dapat unahin muna ng mag-imbestiga ng mga mambabatas ang mga taong gumamit, sumira ng pamilya at kumitil ng inosenteng buhay dahil sa pagkalulong ng ipinagbabawal na gamot. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, gumagana po ang justice system natin, kaya wala po silang authority na pakialaman ang justice system ng gobyerno. Itong mga human rights, akala mo kung sino magsasabi na patas ang ipinapatupad na batas, pero one-sided naman. Hindi rin naman equal, daming biktima, hindi naman patas na binigyan ng atensyon. 7,732 ang namatay dahil sa war on drugs ni FPRRD, pero binibilang ba nila ilang kabataan o ilang taong nasisira o kinabukasan ang nasisira dahil sa drugs? Papaano makakapasok? Gumagana pa naman ang justice system dito sa atin, pati nga legislative branch, ginagawa ng judiciary, sila pa ang prosecutor
prosecutor at judge. Malaking insulto sa mga abogadong Pinoy kapag nanghihimasok pa ang ibang bansa. Nasaan na ang mga top-notcher sa bar exam kung di kayo magtitiwala? Ang hirap paliwanagan ni Abante kasi sarado ang utak niya kung meron nga ba. Hit paslit ay maiintindihan ang sinasabi ni Soljen Guevara. Kawawa naman ang nasasakupan niya. Unquote. So, ang dating po sa amin, kung ang 52 lamang o 56 ang ibinigay sa amin na meron silang nakitang lapses, conversely, parang ang conclusion doon sa mahigit na natirang mahigit na 6,000 kaso ay ang conclusion ng IAS ay walang lapses na nangyari. Conversely, ganun po ang aming interpretation dahil 52 or 56 lang ang isinabmit sa amin. Kaya po ang ginawa ng DOJ dyan. Yes po. Well, ibig sabihin, ang napatayan ng inyong investigasyon, yung IAF, hindi kayo. Oo, tayo na tanong ko po. Hindi, Kayo po ang dapat na nag-imbestiga. Kasi hindi nga natin mapapagkatiwalaan ng PNP dahil majority nga ng mga cases involve ang PNP. So paano natin masasabi? Nag-conclude na kayo agad na ito lang, 52. So more than 6,000 itong natitira. So ang gusto kong sabihin, Mr. Chair, apart from the investigation ng PNP, dapat nag-imbestiga din kayo, DOJ, on your own. Hindi kayo nagtiwala doon sa ano. Opo. At huwag na rin natin sisihin yung pandemic, di ba? Kasi Eto na yung convicted na congressman mga kababayan, no? Yung sinasabi ni Inday, itong si Franz Castro. Naku po. Iba talaga mga kababayan, no? Kung magtanong mga kababayan. Tingnan natin kung paano ito binira or binulag ni Soljen Guevara. you should exercise the full yung buong power ninyo as DOJ. Buong power, Di ba? mga Yun More nga than po. 6,000 nakakabahala ito. Your Honor, Nasasabihin na lang natin, magkontento na lang. Madam, pasagutin mo si Soljen, madam. Nako po. Itong si Franz talaga mga babae, no? Gusto talagang bida-bida. Ba tayo na walang nangyaring irregularity. May namatay nga Mr. Chair. At ayun nga, One-sided sila nga, kayo. mga NGO, nagtiyaga sila na itala yung mga incidents nung mga nung mga patayan or mga killings. More than 50% diyan involved ang PNP. So hindi po tayo nagtiwala dapat. I mean, ibig sabihin, pwede natin magamit yung data, pero on our own as DOJ, dapat we use our office na nag-imbestiga rin po tayo. Kasi nakikita ko, Mr. Chair, sinasuggest kanina ni former Secretary Medardo Guevara na suggestion, good nga yun, magkaroon ng independent na parang agraba commission na magkaroon ng independent. Kasi nagkaroon na kayo ng pagkakataon ngayon noon di ba? So bakit parang passing the buck ba? Ibig sabihin, papasa natin yung responsibilidad wherein kayo yung responsible noon. Kaya parang naisip ko, Mr. Chair, part din kayo ng cover up. Hindi po totoo yun, Well, Your nakikita Honor. ko yun kasi hindi kayo nag-imbestiga in full. Hindi, Nako mga kababayan. Inakusahan pa si Soljen Guevara mga kababayan, no? Nako po, iba itong si Franz Castro mga kababayan. hindi po totoo yun, Well, Your nakikita Honor. ko yun kasi hindi kayo nag-imbestiga in full. Hindi rin po nyo totoo talagang, yun, Your Honor. Mr. Chair. Kasi kung talagang nag-imbestiga kayo in full, 52 lang yung sinabi ninyo na naimbestigahan. Nagbe-base pa kayo doon sa PNP na isa sa mga culprit dito sa mga EJK. Hindi po Kaya totoo dapat yun. kayo po, yung 6,000, di ba kayo nabahala sa isip ninyo na 6,000 na mga kababayan ang namatay, na hindi man lang kayo talagang nag-take ng pinaka-best effort para Ops. Kung ako ang magtatanong sa iyo, madam. Ilan yung napatay ng mga addict? Di ba? Yung mga biktima, mga kababayan, ng mga gumagamit ng pinagpabawal dyan, mga kababayan. Ilan yung mga batang na mga kababayan, yung mga ninakawan, tapos pag opo mga kababayan, umagang umaga, mabuhibisit ka talaga dito sa mga tanong ni Franz Castro, mga kababayan. Naku po. Ito, tingnan natin at nako,
maimbestigahan ito, Mr. Chair, 6,000. No? Isa o dalawang patay lang dyan, nakakaiyak. Isa nga lang na nagsalita dito, nakakaiyak na yung nangyari. Kaya po tingin ko po, Tapos pa mga kababayan, pag yung biktima ay napatay ng isang dictus benedictus mga kababayan, ay wala silang pake, lalong-lalo na yung human rights mga kababayan, wala talagang pake. Pero pag yung mga pulis dati, yung human rights andyan kaagad, at itong convicted na ito mga kababayan. may cover up, no? Ito na nga lang yung EO2, parang sinimento na lang nga yan parang sinil na yan na nandiyan sa EO para hindi talaga makapag-imbestiga, no? Kasi yung mga information na kailangan ay wala, no? Dahil dito sa EO2 na nilagay. Na kayo rin po ang in charge doon sa pag-finalize yung EO2 na yan, Mr. Chair. So kaya wag niyo sabihin na hindi mo alam na hindi nyo alam na nilagay yung exception na yan na walang legal basis. Pero tingin ko po, as DOJ Secretary nung that time, kayo po yung most responsible dito sa dito sa EO2, yung pag-iimbestiga, kahit nga po hindi drug killings, Mr. Chair, kahit na sinasabi natin yung mga political killings na yan, daming mga aktivista mga namatay, pero wala rin nangyari, no, Mr. Chair. So, yun po, Mr. Chair. Sorry na lang po, kung yun ang paniniwala ko, Mr. Chair. Kung di kayo naniniwalang hindi kayo nagpabaya, well, sorry na lang po, hindi yung yung aking impression po, Mr. Chair. May I be able to Sorry respond, Your naman din Honor? po sa inyo. First of all, Your Honor, I have to categorically deny for the record that the DOJ, more particularly myself, was involved in a cover-up. I vehemently deny that, Your Honor, for the record. But let me just explain na yun pong investigation na ginawa ng DOJ ay hindi lamang po nag-rely sa information na nanggagaling sa PNP. Dahil kami po mismo sa DOJ ay gumawa ng aming sariling investigation na ang ginagamit namin ay ang mga records ng... NBI, ginamit niyo ba? Yes po, definitely. Yes. Ang DOJ naman po kasi ay hindi nag-i-investigate as an institution. It's the National Secretary Guevara, Bureau of Investigation under with due under res- the DOJ. With due respect, no, I beg to disagree with you. Nung sinabi mo na nahamper kayo nung pandemic. 3 taon yan, no? Oh, eto na mga kababayan, si Kong Atras Abante Tingnan nyo kung paano to magtanong mga kababayan. Tingnan nyo. I beg to disagree with you. Nung sinabi mo na nahamper kayo nung pandemic. 3 taon yan, no? Samantalang dito sa Kongreso, hindi kami nahamper dito during the pandemic. Meron kaming Zoom dito. Talagang ang aming leadership ay talagang pinapaalala po sa amin, no? If Congress hindi po nahamper sa pandemic, paano kayo mahamper? Meron kayong NBI, meron kayong prosecutors. Apo. Hindi naman po kami na-hamper in the sense na wala kaming nagawa. Na-hamper lamang po kami in the sense na hindi namin na-cover yung lahat ng yung buong bansa. Dahil nga Secretary po sa... Guevara, 52. I mean, out of 6,252, 52 lang po ang naimbestigan ninyo. Oo. Your Honor, yung 52 po ay yung sa side na galing sa PNP. Saan Yun po yung side po ninyo? turnover. Yun pong sa amin, meron po kaming mahigit 900 cases na natingnan. At ang inuna Lamang yung po sinabi yan. ng DOJ, Kanina pa ho namin hinahanap yung record. Opo. This is the only time na sasabi niyo meron kayong 900 na iniimbestigahan. yun po yung nasa opisina ng mga prosecutors sa various regions in the country. How Pero about ang the inuna NBI? po namin, How Your about the Honor, NBI? May NBI tayo rito. How about the NBI? Your Honor, dito po sa side po namin sa Maynila Homicide Division po, may 36 cases ng inaimbestigahan kami. That is only Manila. Only the Homicide Division. Only homicide in Manila. Yes, sir. We will be asking the COMSEC to invite the director of the NBI to come in the next hearing. Bali po, 36 yung police operations against illegal drugs na imbestigahan namin. And 15 na operations pero hindi po involve ang drugs. 32 po. 36, 36. Your Honor. So, Yes. ibig sabihin, mula nung 2018
hanggang 2022. 36 lang. Sir, 36 po yung naimbestigahan namin from 2016. Homicide. Yeah, I understand. Homicide lang naman. Yung tawan ng mga napatay. Yes, yes, Your Honor. And plus 15 po na police operation pa rin pero hindi po sa involved sa drug operations. Bale, 52 po. What would the former Secretary Guevara say about this? Former Secretary Guevara. Yun pong mabalik lamang po ako doon sa 52 cases ano po. Yun po ay tiningnan namin sa Department of Justice at tiningnan po namin kung alin yung karapat-dapat na i-refer for case build-up sa National Bureau of Investigation. Ngayon po, base po doon sa aming report, pero ito po ay October of 2023 lamang ano po. Ito po ay nahingi ko lamang sa DOJ dahil sole gen na po ako at that time. Doon po sa 56 ng laban or 52 or 56 ng laban cases na inirefer namin po yan sa NBI, 25 were closed for lack of interest on the part of the complainants or requesting party for fear of life or security. At that time, 19 cases were still pending investigation. So 12 cases were actually filed before various courts and prosecutors' offices. Kasama na po dyan yung kina Arnaiz, kina De Guzman, marami pa pong iba, mga si Vedaño, Garbo, and so forth and so on. Pati po yung kay La Fuente na isang Spanish national. So yun po yung as of October of 2023 ay yun po yung status doon sa mga ni-refer ng PNP Internal Affairs Service na pinrocess po ng National Bureau of Investigation. Yun pong galing naman sa DOJ proper, sa National Prosecution Service. 250 nanlaban cases po ay ang na-refer doon sa Bulacan District Office ng NBI dahil po ang karamihan sa mga insidente ng may namatay sa drug operations ay na-observe po namin na nangyayari sa Region 3, more particularly in Bulacan, especially in the city of San Jose del Monte, and as well as Angeles City in Pampanga. At yan po ay na-observe din namin sa Region 4A, including Cavite, and partly or quite a number also sa National Capital Region. So yun po yung mga data na DOJ mismo po through the National Bureau of Investigation ang nag-conduct ng investigation. Kung ano po yung nangyari dyan sa mga kaso na yan ay sa ngayon po ay hindi ko na masabi kung anong status dahil wala na po ako sa Department of Justice. But just to show lamang po na hindi lamang kami nag-rely sa inputs na galing sa PNP dahil yung sariling mga kaso po na matatagpuan sa mga opisina ng prosecution service ay ginamit naming basihan for further investigation. I do realize that we cannot complete the investigation just in one hearing. No? Okay. So we will be continuing this hearing even in the time na naka-recess po kami sapagkat nais nating malaman lahat ang information tungkol dito. So once again, we will be inviting you all and some others that need to be invited in the next hearing. Ko abangan niyo lang po yung Mr. Chair, hearing na ito. Yes, Congressman Ako. may amend my request to the to the PNP that they include in the report the units which operated and so far as the 6,000 plus incidents are concerned. And second, there were 3 chiefs of the Philippine National Police during the time of former President Duterte, right? Would that be correct? Ito, Alpayalde, Gamboa, Ascolan, Eleazar, PNP chief. Carlos. There are 6, Mr. Chair. 6. From 2016 to 2022. Every year lang pala kayo, General Abayade, every year? Every year? I was only the chief from 2018 to 2019, sir. And then followed Oh, by 7, Mr. Chair. General Gamboa, Apologies. then the late General Cascolan,
Sina, and then Sinas, Sinas, Eleazar. Eleazar, Carlos. Carlos. Danao was OIC, sir. Danao was OIC. Yes. 7, Mr. Chair. 7. Seven, Mr. Chair. May I know if there were also 7 chiefs of the CIDG during that time? General Francisco, you're now the head of the CIDG, right? Nandun yung mga litrato na maging chief ng CIDG dun sa hallway eh. Yes, Your Honor. I will update this honorable committee of the numbers of the CIDG director during that time. Mr. Chair, may I move that we invite the former chiefs of the CIDG during those times? So yun na nga po mga kababayan, no? Soljen Guevara, hindi nga talaga nagpatinag. Talagang ipinaglaban niya kung ano ang kanyang opinyon ukol sa EJK ni Tatay Digong Duterte. Kung kayo po ang tatanungin kabayan, ano po ang masasabi ninyo sa ginawa ni Soljen Guevara? Magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan kabayan.